Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, May 3 na po, 2024. At wala pang dinideclare na dividend si Crown Asia Chemicals. Napaka-unusual! Bentahan na ba ito o antay-antay pa tayo? Sasagutin po natin yan. Hey guys! Welcome back! At ang episode natin ngayon ay galing sa comment na nagtatanong. Hindi po ito exact phrase niya, no? Nirephrase ko lang po kasi hindi ko na makita yung comment niya. Okay, may nagtatanong ba, no? Kasi hindi pa rin nagde-declare ng dividend si Crown Asia, no? Ano ba, bebenta na ba natin to, Kuya John? Exit na po ba tayo dito? Kasi pag titignan po natin, no? The past 2 years, no? Ayan, around March may declaration na po the past 2 years, no? At April, bayaran na. March or April, bayaran na ng unang dividends. Pero ngayon, 2024, wala pa. May na. Ano ba yun? Nagkakalimutan na ba? Ano ba? Wala na bang pera yung company na to? Okay. No? So, parang ganun no? Oo nga, no? Kasi, lalo-lalo na, lumabas na yung annual report po nila no March din, no? So, bakit ganun? Ang layo-layo na nito. Halos 2 buwan na, no? Pero wala pa rin binibigay na dividends. Wala pa rin balita. Nagkakalimutan na ba? Okay, kalma lang guys. Tingnan nga po natin ng konti. Ano ang sinasabi ng mga numero? Okay, no? So, kung makikita po natin dito, no, yung kanilang balance sheet, yung equity po nila, no, or yung part na pag attributable sa ating mga shareholder, no, ay nasa 2 billion pesos na po. Ay grabe po, no, nag-increase po, ang laki po na in-increase ng equity. 254 million po ang in-increase ng kanilang equity from 1.7 billion last year, naging 2 billion na po this year, no. And guys, at tandaan po ninyo, ang market cap po nito nasa 1 billion lang. So ang price to book po nito is 0.5, no. So this is telling us na mura-mura po talaga si Crown Asia by way of price to book ratio, no. At ang cash po nila nag-increase ng 119 million na kanilang cash position, no. Kung titingnan po ninyo dito, from 255 million ay naging 374 million ang kanilang cash position. So nadagdagan po ang kanilang kaperahan sa bangko. Alright, no? And tingnan po natin, no? Kasi ang pinamigay po nilang dividends last year is 9 cents per share. And meron po silang around 600 million common shares, no? So kung i-calculate po natin yon, kung i-multiply po natin yung 9 cents sa 600 million common shares, around 55 million, no, ang kanilang inilabas na pera para mabayaran po nila yung dividends nila last year. At kung titingnan po natin, no, dito sa kanilang report, no, sa kanilang disclosure, ay tama nga po ang ating computation, no, kasi 13 million and 24 million, this is around 55 million po, no, kung makikita po natin dito sa kanilang disclosure, no. Ayan. So, in my opinion, since 55 billion lang naman ang kailangan nilang ilabas na pera to give the same dividend as katulad nung last year, 55 million lang naman no. Yung cash position nila nag-increase ng 119 million no. Tapos yung equity nila tumaas So, this is telling us na kayang-kaya pong bayaran ni Crown Asia ang dividends po na yan. May panggagalingan po, may paghuhugutan at hindi po sila naghihirap or naghihikahod, no. Kayang-kaya po. Sa akin lang pong pananaw, sa akin lang pong opinion, no. Ayan. And kung titingnan po natin, no, yung before 2022 and 2023, yung mga previous years naman po no, yung before po noon, ay medyo matagal-tagal, hindi, medyo mas late po nilang dineclare ang kanilang dividend. So in my opinion, baka kasi hindi pa po nila napag-uusapan ng kanilang board of directors po ito, no? Kasi noong 2020, 2019 is around May and June or July pa sila nagbigay ng dividend. So this is telling us na baka po magbibigay naman po ito ng dividends, medyo delayed lang po ng konti, no? Ayan. And I think ang isa sa nagustuhan ko pa rin sa Crown Asia ay they are doing better kahit po pangit ang industry, pangit po ang property sector po, no, dahil sa taas po ng interest rate, no. Marami pong construction po ngayon, mga nagko-construct ng properties ay medyo nakahinto muna, anak, pahinga ka muna anak.
Okay? Hindi tayo makautang ng iyong pangmatrikula. Pero Crown Asia is doing good. Nakikita naman po natin yung net profit po nila. Nag-i-increase naman po. Nag-increase po yung 2023 ang kanilang net profit compared to 2022, no? Around 20 million ang na-increase po nila, no? So, they are doing good. They are doing very, very good po, no? Ayan. At ito po ang gusto ko pong i-highlight po sa inyo. Meron po silang dividend policy. Ayan. Kaya kalma lang po tayo. Ang dividend policy po nila is 10%. Minimum of 10% na kanilang kinita the previous year, minigay po nila as dividends. At kung titingnan po natin yung history po nila, is they pay much more than 10%. No? With the exception of 2021, medyo naghigpit sila ng sinturon ng 2021 kasi nga po mahina po ang negosyo ng pandemic. And hindi po nila nilay off ang kanilang mga empleyado at hindi po nila inalternate ang pasok, hindi nila binawasan yung pasok kasi naaawa po sila sa kanilang mga empleyado. Kaya full force po nilang pinapapasok ang kanilang mga empleyado kahit na medyo mahina ang negosyo ng pandemic. Kaya po naghigpit sila ng sinturon siguro nitong 2021 at medyo binawasan po nila ang kanilang dividends. Pero dahil medyo gumaganda naman ang business, 22, 23, tinaas din po nila ang kanilang payout ratio. Nakakita po natin dito, nasa 20+% na po ang kanilang payout ratio. Again, 10% po ang kanilang dividend policy but they pay much more than that. Ayan, no? At meron po silang nilabas po na nabasa ko po no na magkakaroon sila ng meeting. Ayan, no? Stockholders meeting. Malay nyo, baka mapag-usapan po dito yan, no? Pero nung tinignan ko po yung agenda, wala po akong mabasang dividend po dito. Baka hindi pa rin po itong May mapag-uusapan ito. Nako, ano ba yan? No? Antay lang po, no? May dividend policy naman. And if wala, tayo pa rin naman ang owner ng kanilang cash position. No? As stockholder po, no? Tayo naman po may-ari po niyan. At ang gusto ko lang pong bigyan ng diin bago po natin tapos itong short video po na to. No? Napaka-unusual sa akin na maiksi ng video kasi ang dal-dal ko po, no? Ang market cap po ni Crown Asia is about 1 billion pesos or 1.1 billion pesos. And imagine, ang net profit po nila is 247 million. Imagine that. Ang PE ratio mo halos 4 or 5 ang PE ratio mo for a company na walang utang. For a company na may free cash flow, for a company na nagkakaroon ng retained earnings, or a company na nagbibigay ng dividends, for a company na very mature and stable no PE ratio of 4 and they're still growing. Grabe po, napakamura po nito, no? At kung titingnan po natin yung kanilang cash position, no, na 374 million, no? Kung hindi ko po kinalculate ito pero kung mamata-matahin lang po natin. So parang 35% no, ng market cap nila ay meron kang 35% na cash and cash equivalent. No? So this is telling me na napakamura po talaga nitong Crown Asia. Kaya medyo nagugustuhan ko po talaga yung stock po na ito. Ayun. So anong tingin po ninyo guys no, sa Crown Asia? No? May dividend pa ba ito na ibibigay o sell na ba tayo? Paki-comment naman po sa baba ano masasabi po ninyo. And sa leadership po ng Crown Asia, baka naman, no? Dito po kami nag-aantay ng grasya. Bilis-bilisan nyo naman. Gusto na namin ng pera. Right. Okay, lastly, may nag-comment no, na hinahype ko rin yung mga hawak ko na stock no, katulad ni Crown Asia para tumaas ang price. No? Okay, sasagutin ko po yan sa next video. Sayang po yan, content din po yan. Alright! And disclaimer, pakibasa na lang po no? Ang ating mga disclaimer. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwento tayo sa comment section. To God be the glory. Happy investing. God bless. Bye-bye.